Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isang napakahalagang development ang nangyari sa depensa ng Pilipinas. Opisyal ng pinalawak ng Philippine Marine Corps ang deployment ng kanilang BrahMos supersonic anti-ship missile system sa Northern Luzon, isang lokasyon na direktang nakaharap sa Taiwan at sa strategic Luzon Strait. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng military deployment. Ito ay bahagi ng mas malawak na strategy ng Pilipinas upang palakasin ang coastal defense at magkaroon ng kakayahang pigilan ang anumang naval threat sa isa sa pinaka-strategic na sea lane sa mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakahalaga ng deployment na ito, ano ang kayang gawin ng BrahMos missile system, at bakit ang Northern Luzon ay naging bagong frontline ng Philippine defense strategy. Simulan natin. Una sa lahat, alamin muna natin kung ano ang nangyari. Ayon sa ulat ng Naval News, ang Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment ay nag-activate ng bagong unit ng BrahMos Missile Force sa Northern Luzon. Ang unit na ito ay bahagi ng Shore-Based Anti-Ship Missile Battalion ng Philippine Marines. Ang pangunahing layunin ng unit na ito ay palawakin ang reach ng bagong maritime strike capability ng Pilipinas. Sa madaling salita, kung dati ay nakaposisyon lamang ang BrahMos missile unit sa Western Luzon na nakatutok sa West Philippine Sea, ngayon ay mayroon ng unit na nakaharap sa Luzon Strait, ang makitid na dagat sa pagitan ng Northern Philippines at Taiwan. At bakit mahalaga ang Luzon Strait? Ang Luzon Strait ay isa sa pinakamahalagang maritime choke point sa buong Indo-Pacific region. Dito dumadaan ang maraming military at commercial vessels na naglalayag mula South China Sea papunta sa Pacific Ocean. Kung magkakaroon ng malaking military conflict sa Taiwan Strait, isa sa mga pangunahing ruta ng naval movement ay ang Luzon Strait. Ibig sabihin, kung may kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng anti-ship missile sa lugar na ito, nagkakaroon ito ng kakayahang kontrolin o pigilan ang galaw ng mga naval forces na dadaan sa area. Sa military strategy, ito ang tinatawag na sea denial capability. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mismong sandata, ang BrahMos missile. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na dinevelop ng India at Russia. Isa ito sa pinakamabilis na operational anti-ship missile sa mundo. Ang bersyon na binili ng Pilipinas ay ang shore-based variant na ginagamit ng Philippine Marine Corps bilang coastal defense system. Ang missile na ito ay may estimated range na humigit kumulang 270 hanggang 300 kilometers, na kayang tumama sa mga target na barko sa malayong distansya. Dahil supersonic ang bilis nito, halos 3 beses ang bilis kumpara sa sound speed. Dahil dito, napakahirap itong intercept ng enemy air defense systems. Bukod dito, ang BrahMos system ay mobile. Ibig sabihin, hindi ito permanenteng nakapirmi sa isang base lamang. Nakalagay ito sa transporter erector launcher vehicles na kayang lumipat ng firing position sa iba't ibang lugar. Ang mobility na ito ay mahalaga dahil mas mahirap itong targetin ng kalaban. Kapag nag-deploy ang missile battery sa isang lugar, maaari itong lumipat pagkatapos mag-launch upang maiwasan ang counter-strike. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit sa Northern Luzon ito inilagay. Ang Northern Luzon ay strategically located sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean. Sa hilaga nito ay ang Taiwan, at sa pagitan nila ay ang Luzon Strait. Sa mga nakaraang taon, lalo pang tumaas ang strategic importance ng area na ito dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kung sakaling magkaroon ng military conflict sa Taiwan, malaki ang posibilidad na ang Northern Philippines ay magiging critical area ng operasyon. Hindi lamang dahil sa geographic proximity, kundi dahil sa strategic sea lanes. Sa katunayan, matagal nang pinag-aaralan ng United States at ng Pilipinas ang posibilidad na gamitin ang Northern Philippine Islands bilang defensive positions upang kontrolin ang access ng naval forces sa Pacific Ocean. May mga analysis pa nga na nagsasabing kung hindi kontrolado ang Northern Philippines, magiging mahirap para sa anumang invading force na mag-operate sa paligid ng Taiwan. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit nagkakaroon ng mas maraming military infrastructure sa Northern Luzon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtatayo ng bagong forward operating base sa Batanes, na malapit sa Taiwan.
Ang base na ito ay ginagamit ng Philippine Navy at Marine Corps para sa territorial defense at strategic monitoring sa Luzon Strait. Sa ganitong setup, ang BrahMos missile unit sa Northern Luzon ay maaaring magsilbing pangunahing deterrent laban sa anumang hostile naval movement. Ngunit mahalagang linawin na ang deployment na ito ay hindi nangangahulugan na naghahanda ang Pilipinas sa isang offensive war. Ang pangunahing layunin ng BrahMos acquisition ng Pilipinas ay deterrence. Sa military terms, ang deterrence ay ang kakayahang pigilan ang kalaban na umatake dahil alam nilang may kakayahan kang gumanti o magdulot ng malaking damage. Sa kaso ng BrahMos, anumang warship na lalapit sa Philippine waters ay maaaring matarget mula sa coastal missile batteries. Ito ay nagbibigay ng malaking advantage sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas. Sa halip na umasa lamang sa malalaking warships, maaari nang gumamit ang bansa ng land-based missile systems upang ipagtanggol ang maritime territory. Bukod sa deployment sa Northern Luzon, ang Pilipinas ay mayroon ding BrahMos missile base sa Western Luzon na nakatutok sa West Philippine Sea. Ang base na ito ay nagbibigay ng coverage sa mga contested waters kung saan madalas makita ang Chinese Coast Guard at naval vessels. Sa pamamagitan ng dalawang deployment zones, West Philippine Sea at Luzon Strait, unti-unting nabubuo ang tinatawag na Coastal Missile Defense Network ng Pilipinas. Ito ay isang malaking pagbabago sa defense posture ng bansa. Sa loob ng maraming dekada, ang Armed Forces of the Philippines ay nakatuon sa internal security at counterinsurgency operations. Ngunit ngayon, malinaw na lumilipat ang focus sa external defense. Ang BrahMos missile system ay isa sa mga simbolo ng transition na ito. Hindi rin may kakaila na ang deployment na ito ay may geopolitical implications. Sa Indo-Pacific region, ang tinatawag na First Island Chain Strategy ay isang mahalagang konsepto sa military planning. Ang chain na ito ay binubuo ng mga isla mula Japan, Taiwan, Philippines, hanggang Indonesia. Ang mga bansang nasa chain na ito ay may kakayahang limitahan ng galaw ng naval forces na nagmumula sa mainland Asia papunta sa Pacific Ocean. Sa ganitong perspektibo, ang Northern Luzon ay isa sa mga critical nodes ng First Island Chain. Kapag may missile systems na nakadeploy dito, nagiging bahagi ang Pilipinas ng mas malawak na regional deterrence network. Gayunpaman, hindi lahat ay sang-ayon sa mabilis na militarization ng region. May ilang analysts na nagsasabing ang pagdami ng missile deployment sa Indo-Pacific ay maaaring magpalala ng tension sa pagitan ng mga major powers. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang deterrence ay mas nakakatulong upang maiwasan ang conflict kaysa magdulot nito. Para sa Pilipinas, ang pangunahing tanong ay kung paano mapoprotektahan ang national territory at maritime interest sa gitna ng lumalaking geopolitical rivalry. Sa ngayon, ang BrahMos deployment ay isa sa mga pinaka-concrete na hakbang upang palakasin ang defense capability ng bansa. Kung titingnan ang mas malaking larawan, ang BrahMos missile system ay hindi lamang isang bagong armas. Ito ay simbolo ng pagbabago ng strategic mindset ng Pilipinas. Mula sa pagiging defense force na nakatuon sa internal threats, ngayon ay nagiging modern maritime defense force na kayang ipagtanggol ang mga dagat at coastal areas ng bansa. At habang patuloy na lumalakas ang military modernization program ng Pilipinas, malamang na mas marami pang ganitong deployments ang makikita sa iba't ibang strategic locations ng archipelago. Ang Northern Luzon BrahMos unit ay maaaring simula pa lamang. Sa hinaharap, posibleng makita natin ang mas maraming coastal missile batteries sa Palawan, Batanes, at iba pang strategic islands. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung gaano kalakas ang missile system. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito gagamitin upang mapanatili ang kapayapaan at stability sa region. Dahil sa modern warfare, minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi yung ginagamit sa labanan, kundi yung presensya pa lamang ay sapat na upang pigilan ang digmaan. At sa ngayon, ang BrahMos missile deployment sa Northern Luzon ay malinaw na mensahe. Handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang karagatan, ang kanyang teritoryo, at ang kanyang strategic role sa Indo-Pacific.